beloved, Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Narong kayo. Siyempre mga kababayan, eto na. Napakapikon pala talaga netong si Marcoleta. Ano, mga kababayan ko. Abay, biruin nyo yung nakipagbardagulan, mga kababayan, sa mga taga-media. Kung hindi ba naman na talaga namang, nakaw, Diyos ko, Marcoleta. Hindi mo magaya si Pangulong Bongbong, ano. Hindi marunong mapikon. Ano po? Sa bagay, yung mga DDS, talagang pikon talaga eh. Kung ano-ano sinasabi mga kababayan kapag ka nasusukol, mga kababayan ko. Ngayon ho talagang dumadami ang basher, dumadami ang mga kumukontra dito ho kay Marcoleta. Dahil nga ho rito sa natuklasan, mga kababayan, ng Bilyonaryo News na ang kanyang asawa pala ay isang konektado, mga kababayan, sa insurance company. Oo. Na pinakamalaking insurance company din, mga kababayan, na kinukuha ng mag-asawang Diskaya. Grabe, mga kababayan, ano? Oo. Ngayon ho, mga kababayan, ipinipilit ilusot ni Marcoleta. Pinipilit na ilusot eh. Oo. Ito hong pagiging direktor. Oo. Ang tawag niya, independent director daw. Pero mga kababayan ko, kahit anong ikot mo dyan, nandoon pa rin yung tinatawag na conflict of interest. Oo. Kaya lang ho, mga kababayan, para bang si Marcoleta nagmamaang-maangan pa eh. Oo. Nagmamaang-maangan din kami, Marcoleta. Kung nagmamaang-maangan ka, na kunyari wala kayong alam ng iyong asawa, diyan sa mga insurance company na kinukuha ng mga Diskaya, ganun din naman kami nagmamaang-maangan. Oo, kunyari hindi namin alam na piluka yung suot nyong buhok ng anak mo. Oo, kunyari hindi rin namin alam. Oo, wala kaming alam eh. Oo, may mga nagsasabi na piluka yung mga buhok nyo nung anak mo. Sino ba yon? Yung congressman, yung Paulo? Parehas palang piluka yung suot nyo, Oo. Teka, nagmamaang-maangan lang kami, hindi namin alam yon. Kung hindi ichichismis ni Takero. Chismoso kasi si Takero eh. Hindi. Sabi ko naman magmaang-maangan na lang tayo. Kunyari, hindi natin alam. Parang ganun lang. Marcoleta. Parang ganun lang. Siguro yung mga ito. Siguro kayo nagmamaang-maangan din. Siguro kayo mga nagmamaang-maangan din. Kaya hindi nyo rin alam So yun, mga kababayan, yung pong anak nung congressman na Paulo, na anak ni Marcoleta, at si Marcoleta, mga kababayan, mukhang naghihiraman ng piluka. So eto na, mga kababayan ko, Nako, matindi ito. Eto na nga ho yung Oo. Eto na ho yung natatawa tuloy ako eh. Grabe naman kasi si Takero. Sabi ni Takero siya mukhang naghihiraman yung mag-ama ng piluka. Hayop ka, Takero talaga. So eto na, mga kababayan ko. Panoorin nyo ito. Pasok. Asawang Curly at Sara Diskaya, ang naturang insurance agent. Eto na ho, dito ho nag-umpisa ang lahat. Uy, shoutout po sa inyo, sa mga hindi pa ho nakakapag-like, nakakapag-share at nakakapag-subscribe bago kayo matuwa. Mag-like ho muna kayo. Oo mag-like po muna kayo. Eto na, dito ho nag-umpisa ang lahat ng ito. Etong pagiging pikon, etong pagiging biglang parang nawala sa wisyo itong si Marcoleta, mga kababayan. Pakinggan muna natin para masundan, Dito po nag-umpisang lahat ng ito.
etong pagkakabisto nga. Tuloy. Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Yan. Ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Yan. Konektado ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga Diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel, personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Ayan ho mga kababayan, ini-explain ho ng Bilyonaryo News. Mga kababayan ko, dyan ho talaga lahat nag-umpisa ito. Kalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Ayan ho mga kababayan, nakalagay independent director. Sige, tuloy lang na ho natin. Pero sabi dito mga kababayan ko Sa Board of Directors ng Stronghold Insurance. Nakalagay ho dyan independent director. Sige, tuloy. Si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro. Chairman pa mga kababayan Tapos nilagyan ho kunya ng dito ng independent director. Kunyari lang siguro 'yan corporate governance at related party transactions. Pero mo? So chairman, mga kababayan, tingin nyo, walang share yan? Bilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Naka po! Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Kita nyo, mga kababayan, talagang opisyal. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa party list. Oo nga, yan. Yan yung kanilang dati Peoples ngayon Stronghold na, di ba? Sa LTO, tie-up nila. Totoo yan. Dati kasi Peoples, ngayon Stronghold na. Nako, eto na. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa elite general contractor, kumpanya ng mga Diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na may kabuang halaga ng 192.9 million. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Sabi ko sa inyo, ghost project pa rin. So mga kababayan, dito ho nag-umpisa itong pagwawala ni Marcoleta, mga kababayan ko. Ngayon kanina, abay mga kababayan, huling-huli sa sobrang gigil ni Panutsa, mga kababayan, sa Abante News. Grabe. Talagang minura. Minura ni Marcoleta. Itong mga taga-media. Nako, patay na, mga kababayan ko. Dito na siguro matatapos. Marcoleta, ang iyong karera. Sa ganyan-ganyan mo, ikaw halatang halatado na imbis na magpakumbaba, ikaw pa matapang Bakit ba matapang itong si Marcoleta? Ano ba pinagyayabang? Porke ba may nakatungtong sa bombonan niya? Mga kababayan ko, porke ba may nakatungtong sa bombonan ni Marcoleta? Kaya galit na galit siya. Eto na. Kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina kung Eto na ho, mga kababayan ko. Galit na galit Galit na galit ho si Marcoleta. Eto na. independent nga Kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina kung naiintindihan ninyo Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi Wala na ho ba pinag-uusapan tayong ng ganun? delikadesa. Dalawa Kita nyo, nakipagtalo na mga kababayan ko. Marcoleta, dapat unawain mo rin yung sinasabi nilang delikadesa. Delikadesa. Andyan naman pala yung asawa mo. Para hindi madungisan, Dapat ikaw na yung hindi ka na nangingialam diyang kaso. Abay,
kahit na hindi na ikaw ang chairman ng Blue Ribbon Committee, yung bunganga mo, abay umaabot hanggang dito eh. 'Di ba? Oo, masyadong makapal yung wig mo. Oo, nipis-nipisan mo naman ano? Oo, kasi yung mga kababayan ko, si Marcoleta, abay parang talagang sugod na sugod sa gera. Yung pala, may pinoproteksyonan at may pinaglalaban. Yung pala yun. Oh, tuloy. Wala akong connection doon. Ang asawa ko, Tingnan nyo, wala daw siyang koneksyon, mga kababayan ko. Ano nga? Imbis naman na hindi kayo nag-uusap patungkol dyan, niloloko mo naman yung tao eh. Huwag ganon. Oo, Rodante, huwag ganon. Alam naming abogado ka. Magaling kang magpaikot-ikot. Pero, syempre, dito, sa usapin na to, pag inisip ng taong bayan, yung salitang delikadesa, dapat hindi ka na nangingialam dyan. Quiet ka na. Kasi nga, nandiyan dyan yung asawa mo. Katabi ng mga diskaya. Oo, ganun yun. independent. Yun nga po, asawa niyo yun eh. Oh, yan, kita nyo? Kita mo katwiran, hindi mo pa rin mag-gets. Asawa mo yun. Asawa. Hindi naman kabet, di ba? Kundi asawa talaga. Oh, asawa. Oh, tuloy. Nakikipagdebate ka pa sa akin eh. Hindi nakikipagdebate. Ito naman si Marcoleta. Alam nyo si Marcoleta, feeling niya siya lang magaling, ano? Alam ni Marcoleta, feeling niya siya lang yung mahusay, ano? Oo. Alam ni Marcoleta, siya lang ang may katwiran, ano? Oo, mga kababayan ko, ibang klase. Akala ko ba, magtatanong ka lang. Nagtatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung Kapag argument sinasabi namin mo kasi dito. delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Oh, Ah. inabot ko pa yun, Sen. Oh, kita mo, narinig nyo? Ano yun? Ano yun? Oh, tingnan nyo mga kababayan ko, ha? Oh. Pero ipo-point out ko rin po yung Kapag argument sinasabi namin mo kasi dito. delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Uy, grabe mga kababayan ko. Inabot pa, naka-ere pa mga kababayan si Marcoleta. Tinawag ho na tanga. Etong mga taga-media. Tanga daw ho sila. Tanga pala kayo eh. Tingnan nyo mga kababayan ko. Yan ho ang problema. Napakasimple lang ho mga kababayan na unawain. Marcoleta, yung asawa mo nandiyan dyan sa insurance company na kung saan ang mga diskaya ay talaga namang sandamakmak ang kinukuhang mga insurance. Ngayon, nandiyan ka. Di ba? Nandiyan ka. Asawa mo, konektado sa insurance company na kinukuha ng mga diskaya. Tapos ikaw, nandiyan ka na nagtatanggol sa kanila. Isipin mo yun. So, anong gusto mong isipin ng tao? Tatanga-tanga ka pala eh, Marcoleta eh. Di ba? Bobo rin eh, mag-isip eh. Hindi mo intindihin muna yung damdamin ng mga tao. Bago ka rumatsyada, tatawagin mo pang tanga tong mga to. Isipin mong maigi. Nako, ewan ko sa'yo. Kaya nga mga kababayan, sabi ni attorney, eto naman mga kababayan ko ha. Sabi ni Attorney Bueno, eto. Kasi sabi ni Marcoleta, mga kababayan ko, sabi mag-research sila ng kaunti para malaman nila kung ano yung independent director sa isang kumpanya. Ang isang independent director, wala siyang pagmamay-ari sa kumpanya. Wala siyang kinalaman sa management at wala siyang kamag-anak. Diyan. Ngayon, ano sabi? Sagot ni Attorney Bueno, mga kababayan ko, kilala nyo naman siguro itong kaibigan natin na to, no? Si Attorney Bueno. Nag-research ako, Rodante. Ayan, mga kababayan ko. Sagot ng isang abogado, mga kababayan, na kaibigan natin, ito, sabi ni Attorney Rene Bueno, nag-research ako, Rodante. Indirect financial interest at conflict of interest. Ang tawag diyan, Mr. Marcoleta. Panutsa.
Kaya pala, pilit ka ng pilit gawing state witness si Diskaya. Oh, kita nyo mga kababayan ko, abogado Aria. Hoy, Marcoleta, hindi lang ikaw ang abogado. Ha? Hindi lang ikaw ang abogado. At hindi lang din ikaw ang may wig, ano? Oo, marami kayo. Wait, kung ano-ano sinasabi mo, Mike Cervera, magagalit sa iyo, idol mo. Sabi rito, mga kababayan, unawain niyong maigi, ha? Unawain niyo. Oh, dahil nga sa pahayag netong si Marcoleta, mga kababayan, ano? Ha? Etong si Attorney Bueno, bumanat ho, mga kababayan eh. Ang sabi, nag-research ako, Rodante. Indirect financial interest at conflict of interest ang tawag diyan. Nagets mo na, Marcoleta? Ha? Panutya, na ano mo na? Na gets mo yung sinasabi ni Attorney Bueno? Ito, indirect financial interest. Indirect, hindi direkta. Na talagang meron talagang financial, mga kababayan, na interest yung asawa niya. Yun. Tapos ito pa, conflict of interest. Kasi etong si Marcoleta pinipilit na maging state witness itong mga Diskaya. Hindi nyo ba napansin, panay ang kontra, sukdulan na sirain niya yung pong mga hearing na anong ginagawa? Bay, talagang ginugulo ni Marcoleta yung hearing ng Blue Ribbon sa pamamagitan ng pamumuno ni Ping Lacson. Yun, mga kababayan. Ano sabi rito? Ang tawag dyan, Marcoleta, sabi ni Attorney Bueno, kaya pala, pilit ka ng pilit gawing state witness kasi nga nakita sa iyo eh. Bakit ba nagtaka ang taong bayan? Bakit ba pinipilit mo na maging state witness itong mag-asawang mandarambong na Diskaya? Yan yun eh. Ano tuloy ang panawagan ni Attorney Bueno? Mag-resign ka na. Hindi ka bagay maging senador ng sambayan ng Pilipino. Dahil niloloko mo ang taong bayan, Panutya. Yan yun, mga kababayan ko. Niloloko ni Panutya ang taong bayan. Ibig sabihin, wala talagang pagkakaiba sa mga DDS ito. Ang kanilang interes ay kung sino lang yung kanilang pinakikinabangan at mga kakampi. Grabe, no? Mga kababayan ko. Yan, ano pa susunod, mga kababayan? Dine, lakihan natin. Yan, ano ba rito? Ito, anong kinalaman? Ito yung laging binabanggit netong si Marcoleta. Anong kinalaman naman ng asawa ko roon? Yun na nga. Yun na yun. Sagot ni Attorney Bueno. Indirect financial interest at saka conflict of interest ang tawag doon. Siyempre, tatanggapin mo ba yon? Hindi mo tatanggapin yun. Di ba? Tatanggapin ba ni Marcoleta yon, mga kababayan ko? Hindi. Kaya nga ang mga tao, eto, mga kababayan. Sabi, independent director, maigi, sanang makapagbigay ng definition or opinion dito ang Independent Commission. Integrated Bar of the Philippines. Ayun na nga eh. Di independent income din. Ang tawag doon. Tama nga yun. Independent income din ang tawag. At independent corrupt. Yan. Pero, attached pa din sa company. Tama. Yan yung mga comment ng tao. Conflict of interest po. Yan na nga yung sinabi ni Attorney Bueno. Delikadesa lang po. Yun lang. Yun na nga. Wala nga delikadesa tong si Marcoleta, mga kababayan ko. Wala. Walang delikadesa. Kapal ng wig mga kababayan ko Sobrang kapal, mga kababayan. Ano sabi rito? Delikadesa lang po. Doon ka magpaliwanag. Kolekta sa mga bobo. Hanggang ngayon, hinihintay namin ang libreng kuryente. Ay nako, pati yung libreng kuryente tuloy, hinahanap. May bagong posisyon sa company. Independent director, enlighten us, your honor. Kita nyo, mga kababayan ko, yun siguro para maging safe, Kaya ginagawa, may bagong posisyon na yan.
Ba't nang gagalaiti ka sa galit sa interview mo? Kita mo? Para kang asong ulol na nangangagat. Oo, sinabihan mo pa, silang tanga. Kita nyo? Kulto lang, mauuto mo. Sabing gano'n, no? Dami, no? Ang daming galit kay Marcoleta. Ano pala papel ng independent director? Explain mo kasi. Kita nyo, mga kababayan ko. Tindi, no? Tindi. Marami hong nagagalit kay Marcoleta ngayon dahil nga dyan. Kasi inunahan mo na talagang walang unang sabak pa lang gusto mo nang maging state witness yung mag-asawa. Kita nyo, mga kababayan ko? Umpisa pa lang gusto na hong gawing state witness yung mag-asawa. Unang-unang sabak pa lang, mga kababayan. Saan naman kayo nakakita ng ganun? Tapos nasundan na binabanatan ni Montulfo, etong si Marcoleta na humihingi daw ng 1 bilyon na nauwi sa 150,000 pesos. Kita nyo mga kababayan ko. Tapos hindi lang yan. Nasundan pa ng isang, panoorin nyo. Yung Kapag argumento sinasabi namin mo kasi dito, delikadesa, parang may connection ako. Kita nyo, delikadesa nga, hindi maintindihan ni Marcoleta yung ibig sabihin ng delikadesa. Wala nga naintindihan mo yon? sige sir, salamat na lang po. Salamat na lang daw. Tanga. Tanga ka raw. Kita nyo Yan ba dapat hubang ugaliin ng isang public servant, mga kababayan ko? Yan po ba? Dapat na inuugali. Si Pangulong Bongbong Marcos, di natin maringgan ng ganyan. Na magsalita ng kung ano-ano kapag may tumutulig sa o nagtatanong na hindi gusto. Pero dito kay Marcoleta, mga kababayan, kung makapagsalita ng tanga, akala mo hindi siya tanga. Pero mga kababayan ko, si Marcoleta nuknukan ng tanga. Inabot ko pa yun, Sen. Tinawag mo kami ritong tanga. Nga, tinawag silang tanga. Inaabot mga kababayan ko Ayan, tuloy. Yari ka ngayon, Marcoleta. Baka akala mo, walang kakampi sa mga ito. Baka akala mo ang social media at media halos iisa na lang yan. Parang ang tinatawag mo na yan pangkalahatan. Ngayon, humanda ka sa ganti nila. Naku, yari ka na. Diba? Ano yan? Yan ba yung mambabatas na ibinoboto nyo? Oo nga! Yan ba yung kasi nga mga kababayan, si Marcoleta para po bang ito'y nagiging senador ng iilang tao lang Opo no? Parang nagiging senador ng iilang tao lang si Marcoleta. Hindi nga niya masagot yung word na delikadesa Oo nga, hindi mo nga masagot yung salitang delikadesa. Yun lang. Yun lang yung hinihingi ng taong bayan. Delikadesa, meron ka ba nun, Marcoleta? Sa bagay, wala ka naman delikadesa talaga siguro. Oo, di ba? Pakapalan na lang ba ng wig ang labanan dito? Ano to? Ano to? Marcoleta, ano ba? Our beloved Boss Mike Cervera.